Simula na natin. Matapos nun, nakahiga na nga silang dalawa habang patuloy niyang iniisip ang naglalaro sa kanyang isipan. Hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa kanilang hinihigaan. Habang nagpahinga ang kanyang katawang lupa, bigla namang naglalakbay ang kanyang wisyo sa ibang dimensyon. Ayon sa kanya, inaakala pa niya noon na isa na siyang patay dahil nagpalutang-lutang siya sa na para bang sa isang paraiso. Habang animoy nagpalutang-lutang siya doon sa ere, nasipat niya ang kanyang kinaroroonan na sa ibabang parte nito. Animoy ang lupa noon. Humahalo dito ang mga tipak ng ginto na nagsisikinangan. Habang nakalutang siya sa hangin, panay naman ang kanyang pagsisigaw dahil pakiramdam niya noon totoong-totoo ang kanyang mga nakikita. Habang animoy palutang-lutang siya sa kalawakan, bigla naman siyang nakasipat ng isang gintong palasyo na nababalot ng ginto. At sa harapan ng entradang pinto ng palasyo, meron siyang nakitang nilalang na pamilyar sa kanya. Ito yung matandang nabangga niya doon sa sabungan na nagbibigay sa kanya ng babala. Habang nakatitig siya sa matandang yon, napapaisip naman siya kung bakit naroroon ang matandang yon sa ganung lugar. Kaya't ang kanyang naisip noon, bagya siyang lumapit sa malaking palasyo kung saan naroroon ang matanda. Nakatayo lang ito sa mismong pinto ng palasyo habang nakatingin sa labas. Habang palutang-lutang ang kanyang kaluluwa sa harapan ng palasyo, panay naman ang pagsisipat niya sa paligid dahil sa kanyang mga nakikita doon. Nang medyo makalapit na siya kung saan nakatayo ang matanda, laking gulat na lang niya na isa pala itong kawal na nagbabantay sa palasyo na nagpanggap na matandang kakilala niya. Kitang-kita niya sa katawan nito na nababalutan yun ng mga baluting hindi niya alam kung anong klaseng mga bagay ito. Walang bitbit na sibat ang kawal na yon, at nung makita siya nito, bigla siyang dinakip nun. Kahit anong sigaw niya, walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Akala niya mag-isa lang yon, subalit nagkakamali siya dahil nasa halos 7 ang bilang nito na nagtulong-tulong para siya'y dakpin at binusalan din ang kanyang mga bibig maging ang kanyang mga mata. Habang kinakaladkad siya ng mga ito, hindi naman niya alam kung saang lugar siya dinadala ng mga ito. Kahit anong pagpipiglas niya, hindi niya magawang makatakas dito dahil para bang nakakadina ang kanyang katawan. Maya-maya pa, bigla siyang inilapag ng mga ito at nagwiwika ng, "Nahuli na namin siya, kamahalang Maria. Ito na ang taong ipinahuli mo sa amin." Wika ng isang kaw. "Hindi ko sinabing saktan niyo siya. Ang sabi ko, hulihin niyo at dalhin sa akin. Sige, pakawalan niyo siya at magsibalikan na kayo sa labas ng palasyo." Wika ng isang babae na pamilyar sa kanyang pandinig. Maya-maya pa, biglang nawala ang takip sa kanyang mga mata, maging sa kanyang bunganga. Akala niya may bagay na nakatakip sa kanyang mga mata. Subalit napagtanto niya na isa pa lamang yung uring salamangka na ginagamit sa kanya ng mga kawal upang siya ay hulihin. Pagbungad niya sa kanyang harapan, hindi nga siya nagkakamali. Dahil ang kanyang nasa harapan, ang diwatang si Maria. Kung kailan niya ito nakita, ganon din ang itsura nito. Nagwika ito ng, "Tumayo ka, Nuli. Humarap ka sa akin. Matagal na kitang minamanmanan sa bawat ginagawa mo sa mundo niyo. Kung karapat-dapat ka ba talagang magmana sa mutyang ito
Ngayong napatunayan kong isa kang mabuting nilalang, ibabalik ko na sa iyo ang mutyang ito. Binawi ko lang sa iyo pansamantala ang gamit na ito sa iyo noon upang masukat ko ang buong pagkatao mo. Kung mawawala sa iyong mga kamay ang mutyang ito, wika nito sa kanya. Dagdag pa ng diwata, hindi lang umano pampaswerte ang mutya na yon sa kanyang tinatahak na landas upang sugpuin ang mga nilalang na napapanig sa kaliwa na palaging naghahasik ng karahasan doon sa kanilang mundo. Dagdag pa ng diwata, kailangan na niyang bumalik sa mundo ng mga tao dahil hinahanap na siya ng mga ito. Matapos nun, kaagad siyang hinawakan ng dalaga sa kanyang noo. May sasabihin pa sana siya dito, subalit kaagad nang nandilim ang kanyang paningin. At kasabay nito, ang biglang pagsakmal sa kanya ng isang napakalaking kamay. Kaya't bigla siyang nagising nang makarinig siya ng isang taong nagdadasal sa kanyang kinaroroonan. Pagbuklat ng kanyang mga mata, nagtataka naman siya dahil napapalibutan siya ng mga kandilang nakasindi doon sa kanyang hinihigaan. Pagbangon niya, kaagad naman siyang napansin ni Manong Duming na nagdadasal. Nagwika ito na, "Salamat naman dahil nakabalik na ang espiritu mo. Akala ko tuluyan ang kinuha ng diwatang dalaga ang kaluluwa mo." Wika sa kanya ni Manong Duming na para bang nasasayahan pa ito. "Anong nangyari dito, Manong? Pinagtripan mo yata ako eh." Wika niya sa matanda. Dahil ang akala niya kasi, pinagluloko siya ng matanda. "Bumangon ka na, iho, upang masilayan mo ang labas." Wikang patawa-tawa ni Manong Duming sa kanya. Pagsilay niya sa labas, wala naman siyang nakikita kundi ang madilim na kapaligiran. Kaya't napasabi siya kay Manong Duming ng, "Bakit, Manong? Wala namang tao sa labas eh." Nang marinig yun ni Manong Duming, nagwika naman ito ng, "Hindi mo ba alam na mag-alas 7 na ng gabi?" Wika sa kanya ng matanda. Dahil sa kanyang nalalaman nang isinalaysay ng matanda ang nangyayari sa kanya noong buong araw na yon. Ayon dito, simula nung gabing natutulog silang dalawa, hindi na raw nagising itong sinuli. Akala pa ng matanda noon, patay na itong sinuli dahil hindi na ito nagigising pa. Subalit ng pulsuhan siya nito, buhay pa ang katawan niya. Kaya't sa isip-isip ng matanda, naglalakbay ang kanyang kaluluwa. Kaya't imbis ipaalam ng matanda sa kanyang mga magulang ang nangyari sa kanya, minabuti na lang niyang gumawa ng ritual upang magabayan ang kaluluwa nitong naglalakbay sa kalawakan. Dahil delikado yon kung makita ng mga masasamang engkantong naglalakbay din at paglaruan ang kanyang kaluluwa. At hindi na maibalik kapag nangyari yon, habang buhay nang mamamatay itong katawan niya. Kaya't maghapong nagsindi ng kandilang puti ang matanda doon sa kanyang paligid bilang pahiwatig sa mga nilalang na ampun siya ng Panginoong Diyos. At kinahaponan ng araw na yon, nagising na itong sinuli. Nang malaman niya ito, halos naman hindi siya makapaniwala na totoo pala ang kanyang panaginip. Dahil muli niyang nasilayan ang kanyang mutya. Nahawak-hawak na niya. Nang makita ito ni Manong Duming, napangisi naman ito habang nagwiwika ng, "Sinasabi ko sa iyo ang diwatang si Maria ang makakapagdesisyon sa iyo. Mabutit ibinalik pa ng dalaga ang iyong kaluluwa. Dahil una pa lang, alam ko na may gusto yon sa iyo. Dahil kapag mangyari yon, ano na naman ang masasabi ng mga magulang mo sa akin? Siguradong palalayasin ako nun." "Ano? Ano na ang gagawin mo ngayon, iho?
Matutulog ka pa ba? Dahil ako, kanina pa akong gustong matutulog. Pagkasabi ng matanda sa mga ganong salita, kaagad yung nakatulog. Habang nakasandal sa dingding ng kubo nila, dali-dali naman niyang iniayos ang pagkakahiga nito dahil alam niyang pagod na pagod ang katawan ng matanda dahil sa sakripisyo nitong ginawa sa kanya. Ayon kasi sa mga antingero, hindi basta-bastang palakbayin ang wisyo mo dahil nga nangangailangan yun ng lakas ng iyong katawan upang maisakatuparan ang ginawa mong ritual. Bali hinanap ni Manong Duming ang kanyang kaluluwang naglalakbay sa pamamagitan din ng paglakbay sa iyong wisyo. Subalit ang tanging makagawa lang yan ay ang mga ermitanyong matinding kaugnayan sa kalikasan. Dahil kahit isa ka pang dalubhasang antingero, kung wala kang kaugnayan sa kalikasan, hindi ka pahintulutan ng mga nagbabantay dito na tumagos sa kabilang dimensyon. Nang maisaayos na niya ang matandang natutulog, lumabas na muna siya ng kubo at nagpaduyan-duyan siya sa ilalim ng malaking mangga kung saan merong nakatali doong mga manok. Habang paduyan-duyan siya doon, napatitig naman siya sa malaking puno ng akasya dahil nababalutan na naman ito ng mga alitaptap. Kung sisipatin mo ang ibang mga puno doon, tanging yun lang ang may mga alitaptap na lumilipad. Habang pinagmasdan niya ang mutyang ibinalik sa kanya ng diwata, animoy nadagdagan ang haba nito. Sa loob ng batong yon, kung iyong sisipatin, makikita mo ang wangis ng arkanghel na may hawak na isang kampilan. Kinabukasan, habang nagkakape silang dalawa ni Manong Duming sa labas, panay naman ang kanilang pag-uusap patungkol sa mga nakikita nitong sinuli sa lugar ng mga diwata. Masaya naman kahit papano itong si Manong Duming dahil muling nanumbalik ang sigla ng binata. Habang sa kagitnaan ng kanilang pag-uusap, nasipat niya ang kaibigan niyang si Goyo na naglalakad papunta sa kanyang kubo. Habang naglalakad ito, pansin naman niya sa mga mata nito na parabang labis itong nag-alala. Hindi pa man ito nakalapit sa kanya, nagwika na siya dito ng, "Oh par, napadalaw ka. Anong sa atin?" wika niya dito. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, umupo na muna ito habang humingiti kay Manong Duming. "Kape ka muna iho. Mukhang napaaga ka yata." Wika naman ni Manong Duming dito. "Sige lang Manong, tapos na din eh." "Oo nga pala par, hindi nyo ba nabalitaan ang pangyayari dito sa ating baryo? Halos ang lahat ng nakatira dito sa baryo natin nangangamba dahil sa sakit ng hayop na lumalaganap dito." Wika nito sa kanilang dalawa. Nang marinig niya ang sinabi nito, napasagot naman siya ng, "Bakit par? Anong sakit ng sinasabi mo?" Maya-maya pa, doon na nga isinalaysay nitong si Goyo ang nangyayaring nakakagimbal sa kanilang baryo. Ayon kay Goyo, pagising daw nila ng umagang din yon, nagkakagulo ang mga tao sa kanilang baryo dahil sa mga nasasaksihan nila sa kanilang mga alagang hayop. Nadatna na lang daw ng mga ito ang mga alaga nilang kalabaw at baka na wala ng buhay at sumusuka ito ng likidong itim. Ayon pa kay Goyo, maging ang mga magmamanok sa kanilang baryo, hindi yun nakakaligtas sa sakit na dumapo sa kanilang baryo. Dahil sa mga naririnig ni Manong Duming, kaagad naman siyang nagka-interes sa mga problemang dumapo sa lugar nila Noli. Subalit ang ipinagtaka ni Goyo, tanging ang mga alaga lang nila Noli ang hindi nasalanta sa sakit na yon. Kaya't ang sabi niya dito, "Siguro par hindi pa nakaabot ang sakit na yan dito. Pero sa tingin ko, dapat masolusyonan ito dahil nakakaawa naman ang mga tao dito sa ating baryo." Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na ngang naglalakad silang tatlo
doon sa sentro ng baryo. Pagdating nila doon, napakaraming ang mga tao doon na nakikiisyoso din. Ang ibang mga tao doon, hindi na mapigilang umiiyak. Dahil kadalasang namamatay na mga hayop doon ay ang mga kalabaw na ginagamit ng mga magsasaka para makapagtanim sa kanilang sakahan. Kaya't naghihinagpis ang mga ito dahil sa masamang pangyayaring bumungad sa kanilang kinabukasan. Habang nakikiisyoso sila sa mga nangyayari, maigi namang pinagmasdan ni Ermitanyong Doming ang buong paligid. Dahil hindi ito kagagawa ng masamang panahon, kundi kagagawan ito ng mga elemento na inutusan ng mga mambabarang. Doon na kumpirma ni Manong Doming sa isang kalabaw na nakahandusay na walang buhay. Ang mga tanim na barang sa mga hayop na yon, dahil latang-lata kasi ang mga dila nito at may gumagapang na mga insekto. Kagaya ng isang alopihan, mga uod, kahit wala pang isang araw ang nakalipas. Habang pinagbasda ni Manong Duming ang ilog malapit sa mga patay na hayop, napag-isip-isip noon ni Manong Duming, hindi kaya'y mayroong mga nilalang na may galit sa baryong kanilang tinitirahan. Dahil wala namang nakikitang kakaiba itong si Manong Duming sa paligid, nagpasya silang umuwi na lang at babalik kinagabihan. Dahil nararamdaman niya na kagagawan ito ng isang mambabarang na pinadaan ang ganti sa ilog upang hindi mahalata. Nang pag-uwi nilang dalawa sa kanilang kubo, kaagad pinag-usapan ng dalawa ang pangyayari sa kanilang baryo. Batid kong mababait naman ang kababaryo mo rito, Nole. Pero bakit may mga nilalang na pilit nagpaparamdam? Wika sa kanya ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Nole, ang tanging nasagot na lang niya ay, "Hindi ko rin alam, Manong pero parang nararamdaman kong tayo ang pakay ng mga nilalang na yon." Sagot niya rito. Nang marinig naman ito ni Manong Duming, nagulat naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, Aba, may kakayahan ka na pala ngayong makakaramdam ng mga nilalang kahit umaga. Paano mo naman nasasabi yan, iho? wika ni Manong Duming. Nang marinig niya ito, sumagot lang naman siya ng, "Di ko alam, Manong, pero nung lumapit tayo sa mga patay na hayop, biglang uminit tong bigay ng diwata. Hindi ko alam pero nararamdaman ko." Nang marinig siya ni Manong Duming, nagwika ito sa kanya na kung pwede ba, tingnan niya ang mutya na kanyang tangan. Nang maibigay na niya rito ang kanyang mutya, nagulantang ito sa mga nakita nito doon sa batong hawak ni Nole. Kaya naman pala ganun kalakas ang pakiramdam mo, iho. Dahil hawak mo na ang kampila ni Arkanghel. Ang swerte mo naman dahil hindi mo na kailangan pang magsanay para maging isang ganap na antingerong mandirigma. Wika ng matanda sa kanya. Ayon dito, ang pagiging isang antingero ay hindi basta-basta dahil kailangan mong gumugol ng ilang taon para magtaglay ka ng mga buhay na salita na iyong isa sa ulo. Kung baga bukod sa may mutya kang tangan, kailangan mong kabisaduhin ang bawat katagang buhay na salita. Depende sa maestrong magtuturo sa iyo. Dahil ang ganong tangan nitong sinuli, kusang lilitaw sa iyong isipan. Ang mga buhay na salitang ibabato mo sa kalaban, depende sa makakalaban mo. Mas daigin mo pa ang isang antingerong mandirigma dahil kadalasan sa mga antingero, nagsasanay lang sa isang poder ng ermitanyo o di kaya kapwa antingerong malalim ang kaalaman at wala itong gabay na mga nilalang kagaya ng mga engkanto, diwata. Pero ayon naman sa ermitanyo, ang mga ermitanyo ay hindi basta-bastang maliitin dahil ang kakayanan ng mga ito higit na mas malakas sa lahat ng mga antingero dahil mayroon itong mga mahiwagang alaga na isang tawag lang nito, kayang-kaya kang durugin. Makalipas ang araw na yon,
Sumapit na nga ang takip silim. Pagkatapos nilang maghapunan, nag-inuman na muna sila ng tuba dahil dinalan sila ni Ambong ng tuba na 1 galon. Habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga, masaya naman silang nag-usap patungkol sa kanilang napag-isipang plano. Pupunta sila sa taas ng talon kung saan sa ibaba nito nandun ang baryong nasalanta ng sakit kumano. Mas maganda kasi sa lugar na yon para sa isang antingero na bago pa lang sumibol.